10 na red flags sa isang lalaki. Kaibigan, kapag kalahati nito ay nasa manliligaw mo ngayon or jowa mo ngayon, please lang, ako na ang magmakaawa. Make a way para makaiwas ka, makalayo ka, at makaalis ka sa situation na yan. Because at the end of the day, ikaw ang talo. At the end of the day, ikaw ang kawawa. Trust me, ngayon okay lang, lalo-lalo na kung baguhan kayo. Kasi umaasa ka na magbago siya naman or ayusin niya. Pero, the reality is that habang tumatagal kayo, ay magsasawa ka. Habang tumatagal kayo, nawawalan ka ng lakas ng loob para ipaglaban, para ituloy ang relationship nyo. Pero worse is that, paano kapag nag-asawa na kayo? Paano pag nagkaroon na kayo ng anak? Is that mas mahirap mag-pull out. Kaya habang mas maaga pa, kaibigan, mag-isip-isip ka na. Okay? Proceed na tayo sa number 1 na red flag sa isang lalaki. Ay, sarili niya lang ang kanyang iniisip. Kapag nakita mo ito sa isang lalaki, trust me, hindi ka magiging masaya dyan. At trust me, laging ikaw yung last na priority. At trust me, hindi ka magiging special sa kanyang buhay kapag sarili niya lang ang kanyang iniisip. Makikita mo yan sa kanyang gestures, sa kanyang pinapakita. You know, kapag ang isang lalaki ay iniisip niya pa ang kapakanan mo more than sa kanyang kapakanan, green flag. Pero pagbaliktad, ang importante yung kanyang sarili, ang importante yung kanyang situation, ang importante ang kanyang buhay, ang importante makakain siya, may laman ang kanyang tiyan, pero hindi ka man lang iniisip, is that red flag po yung kaibigan. Umiwas ka na. Okay? Number 2 ay spoiled or mama's boy. Kaibigan, parang awa mo na. Kapag spoiled yan or mama's boy yan, ikaw ang palaging kawawa. Why? Kasi hindi ka magiging tama sa kanya. Ikaw yung palaging may mali. At kapag mama's boy yan, hindi niya pakikinggan yung side mo. Palagi kang mali sa kanya. At palaging nagsusumbong yan sa kanyang kapamilya, sa kanyang mama. Kaya kawawa ka, kaibigan. Wala kang kakampi. So gagawin niya ang lahat para siya lang ang maging tama at ikaw ang mali. So kaibigan, kapag spoiled yan, spoiled brat or mama's boy, ako sa'yo, umiwas ka na. Hayaan mo na lang or hintayin mo na lang na maging matured siya bago ka makipagbalikan. Okay? Number 3, ay maraming bisyo. Look, one more time, maraming bisyo. Yes, of course, ang love ay kaya niyang mag-survive, kaya niyang ipaglaban ang lahat. Ang love ay may pag-asa na magbago siya. Pero yung point or yung idea na alam mo na lang, nga lang na kawawa ka, magiging kawawa ka kasi marami siyang bisyo, especially kapag alak, sigarilyo, at sugal, pero pinasok mo pa rin, that's foolishness. Kahit kaano pa yung kagwapo, sa una lang yan. Pag nagsawa ka sa kanyang kagapuhan, tsaka mo na lang marirealize na sayang. Pero, what if may anak na kayo? What if nagpakasal kayo? Okay, sabihin na natin na meron naman siyang pera na pang bisyo. Trust me, especially kapag sugal yan. Abay, hindi magtatagal lang kanyang pera. Baka magkakautang-utang pa kayo. So, kaibigan, yung idea pa lang na marami siyang bisyo, lumayo-layo ka na. Umiwas-iwas ka na. Nilalagay mo lang yung sarili mo sa alanganin. Nilalagay mo lang yung sarili mo sa bitag na someday somehow pagsisisihan mo. Sayang yung kabaitan mo. Sayang. Yes, of course. Sino ba naman ang tao na perpekto? Wala. Pero piliin mo naman yung at least mas malapit sa pagiging perfect. Pero although, walang perfect. So, okay. Number 4, na red flag sa isang lalaki ay kapag yan ay walang plano sa buhay, walang direksyon sa buhay. Trust me, kawawa ka. Kawawa yung magiging pamilya nyo. And even mag-asawa kayo, kapag walang kaplano-plano yan sa buhay, walang direksyon yan sa buhay, masasama ka lang. Magiging walang direksyon din ang inyong buhay. At ang tendency or ang direksyon nga ng inyong buhay, magiging direksyon lang ng inyong buhay, pababa ng pababa, pahirap ng pahirap. Kasi walang plano yan sa buhay. Kaibigan, kung walang kaplano-plano yan sa buhay, sinusugal mo lang ang future ng magiging anak nyo, ang future na magiging pamilya nyo. If I were you, I should leave. But it's up to you. Anyway, okay? Next ay maraming naging ex. Ito ay isang lantaran na hindi ko alam kung pagiging bulag ba or pagiging tanga ng karamihan, mapalalaki or babae. Yung alam na nga lang na maraming ex, pinapatulan pa rin. Though, hindi ko naman ginajudge na hindi na siya magbago. Of course, kapag nanapan niya yung tamang para sa kanya, magbabago yan. But the fact that marami siyang ex, it means
Especially kapag walang nagtatagal ng isang taon, dyan mo palang makikita na hindi siya seryoso sa isang relasyon. And most of the time, especially kapag sex palagi ang laman ng conversation nyo, it means tawan lang. Hindi ka niya seryoso. In red flag yan. If I were you, umiwas na. Hintayin mo na lang na magbago siya. Na talagang makikita mo yung pagbabago sa kanya. Try mo na magpaligaw ng at least 5 months, 6 months, and a year. Kung wala pa siyang hinahanap na iba, it means seryoso. Why not? Pagbigyan mo. Pero wala. At alam mo marami siyang ex. Alam mo na manloloko siya. Alam mo na playboy siya. Meron na siyang record. Tapos pinapatulan mo na rin. Pinapatulan mo pa rin. Para kang kumuha talaga ng bato at pinakpok mo sa sarili mong ulo. That's the literal na meaning. Okay? So nasa iyo pa rin yan. Next. Hi. Nananakit ng babae or even ng kanyang magulang, ng kanyang kapamilya or ng mga malapit niyang sa buhay. Nananakit physically. Parang awa mo na. Kung ang kanyang magulang, ang ibang tao, ang kanyang mga kapatid ay kaya niyang saktan physically, ikaw pa kaya? What makes you think na hindi niya magagawa sa'yo? You know, minsan ang isang lalaki, ginakaya kang ganyan kasi hindi niya yang kayang magawa sa ibang lalaki. Sa ka-level niya, sa kapwa niya lalaki. Ikaw lang yung kaya niya. Kaya kaya kang suntukin, sampalin, sasaktan physically. Trust me, please lang kaibigan. Kapag yan, sinasaktan ka na physically, sinuntok ka, sinisipa ka, please, red flag po yan. Baka someday mapapatay ka niya. Lalong-lalo na kung seloso pa kaibigan. Please lang ako na magmakaawa sa inyo. Huwag mo na siyang patulan. Okay? Ayos. Next ay habits niya ang magsinungaling. Kaibigan, kung ayaw mo na niloloko ka, kung ayaw mo na sasakit yung ulo mo, at kung ayaw mo na palagi kang naiisahan ng isang tao, kung alam mong sinungaling na yan, please, red flag po yan. Kawawa ka na mag-budget ng pera nyo. At ang hirap or, you know, yung buong tiwala mo binibigay mo sa kanya tapos sinungaling lang siya. Trust me, red flag po yan. Huwag na. Okay? Next, ay ang habit niyang mangutang. Kapag yung isang lalaki, yun yung pinaka-priority niya. Hindi ko sinasabing bawal or kapag nangutang lang, red flag na. Hindi. Pero palaging yun na lang ang ginagawa niya. Ang palaging nangungutang sa ibang tao, kahit pang bisyo niya, kahit maliliit lang na bagay, at pati ikaw inuutangan, red flag. Lumayo ka na. Kasi someday sasakit yung ulo mo na magbabayad ng hindi mo naman inutang, na hindi mo naman ginamit. Kasi ginagamit or inuutang ng partner mo. At ikaw yung magsasuffer. Please, be practical kaibigan. Kahit gwapo pa yan, kahit sabihin mong marami pa yung pera, bakit mangungutang pa kung may pera? Kung mahilig mangutang, umiwas-iwas na. Okay? Next, ay kapag habit na niya ang magyabang. Kapag mayabang yan, kaibigan, kakaibat nito'y pride, kaakibat nito'y palagi yang tama, at kaakibat nito'y mahilig yang makipag-away. Kapag mayabang yan, mahangin masyado, at ang taas ng tingin sa sarili. Kawawa ka! Kahit mag-adjust ka ng mag-adjust, sa taong ganyan, hindi niya marerealize yung kanyang pagkakamali. Hindi niya marerealize yung kanyang kasalanan. Kasi mayabang yan eh. Ang taas ng tingin sa sarili. Ang taas ng tingin niya sa kanyang sarili. And turn up, ikaw yung magiging kawawa. Turn up, ikaw yung palaging nag-aabol, mag-adjust sa kanya. At sasakit talaga ng ulo mo. Okay? And last but not the least, na pinaka-red flag, ay kapag sex lang ang laman ng kanyang utak, ang laman ng kanyang sinasabi or conversation nyo. Palagi niyang ini-insist, kumbaga ini-invite ka sa sex, palagi, it's a red flag. It's a red flag. Hindi ko sinasabing hindi ka niya mahal. Pero most of the time, last lang yun. Most of the time, kapag nakapagsawaan ka at nakahanap siya ng iba, maghanap niya ng iba. Kasi sex is just temporary. You know? Sex without love is just nakakasawa. But sex with love it lasts long. So kaibigan, kapag sex lang, ang alam niya, at palagi niyang ini-insist, pinipilit sa'yo, sinasabi sa'yo, ino-open sa'yo, pinag-uusapan nyo, it means ini-invite ka doon. Yung mindset mo, ginaganito niya para mapa-oo ka para palagi kang nagsisek. Kapag nakuha niya yon at nakita mo na mas naging worse pa siya, it means hindi talaga siya seryoso sa'yo. Red flag po yun, kaibigan. Okay? Please. Okay? Ngayon, hindi ko naman sinasabi na perfect ang isang tao, na hindi na yan nagkakasala o nagkukulang. Of course, may time na ayusin. Pero the fact that meron ka ng basihan, tapos pinasok mo pa rin, is very dangerous. You know? It's very dangerous. Para kang kumuha ng hollow block at pinukbuk mo sa ulo mo. Nilagay mo lang yung sarili mo sa mabigat na problema. So as far as you're concerned, as far na aware ka sa mga ganito niyang ugali, lumayo ka, umiwas ka.
ikaw din lang ang kawawa. Meron at merong mas the best sa'yo. Hindi po palaging mukha ang basihan mo, at hindi po katawan ang basihan mo, hindi po pera or sitwasyon or pamilya ang basihan mo. Dapat maging wise ka din, maging practical ka din. Gamitin mo ang kokote mo, ang utak mo, hindi palaging puso or feelings. Okay? So I hope na nakatulong itong video na to. Maraming salamat. Ingat po kayo palagi and God bless. Bye.